So what's up mga idol? Magandang araw po sa inyo. Kung ano man tong oras mo pinapanood ang video na to, ito po ay meron tayong panibagong DIY o do it yourself na garden transformation dito sa area na ito. So dito sa video na to, i-share ko po sa inyo yung step by step process kung paano natin ginawa ang pag-transform itong garden, and then pati yung magkano yung ginastos natin sa buong project na ito. At kung ilang araw o linggo bago natin to natapos. So, ginawa natin to, it's because to ma-optimize natin yung potential, yung aesthetic looks ng garden na ito, yung surroundings. Ilang buwan ko rin to na plinano at pinangarap na mangyari. So, sa video nito, pwede nyo po to susundin itong mga ginawa natin, or pwede rin na yung mga materyales na ginamit natin dito, pwede rin ninyong gayahin, or pwede rin po yung gusto po ninyong mga materials ang gagamitin nyo. So nasa sa inyo po. So panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung paano gawin itong outdoor space na project. So let's dive to the topic. So welcome back to the channel mga idol. First step dito, ang ginawa natin ay we plan the garden. So from a simple patio, ito po yung area, yan. Yan. So kung mapapansin niyo, meron tayo doong bamboo, yan. May bamboo tayo doon. Tapos ito, puno ng lansones. Ayan. So ito, buong area na to ang gagawin natin. Yan. So dito, inumpisa na natin nilipat yung mga tanim dito sa gilid. Okay. So yan, yung buong area. Ito. Yan. At ito yung before. So para makita nyo yung progress. So ang gagawin natin is kukunin natin itong mga pebbles dito, ilalagay sa sako, linisan natin yan. So pati ito, tanggalin din ito. At saka ito. So gagawa tayo ng stone paving. So yun na may design. So an beautiful outdoor space. So talagang pinagplanuhan natin siya at kung anong mga materials gagawin natin. So after na decided na natin yung plano at nabigyan tayo ng tamang oras, so inumpisahan natin, nag-hire tayo ng 2 tao para linisin ang lugar. Kinuha natin yung mga kailangan kunin, yung mga konkreto na yung nadaanan, tinanggal natin yon at pinantay natin siya. Yung lupa rito is pinantay natin, kung makikita ninyo dyan. So napatulong tayo ng 2 tao kasi hindi po kaya ng ating sitwasyon. So nang nalinis na po, napantay na po natin, paano natin pinantay? Yun palang isang malaking role dito, is paano natin pinantay ang lupa. So naghiram tayo ng level. So gumamit tayo ng level bar at saka level para, at saka yung tangsi, yung plastic na yun na parang tali, para may guide tayo kung saan pa yung mataas na part. At although hindi naman talaga natin ma-perfect yan, at least almost there na mapantay natin yung lupa na to para lagyan natin ng concrete paving. During the process, so kinailangan natin na bumili din ng itong molder, itong plastic molder na available po sa Lazada, sa online. Pwede nyo mabili kung ano mang gusto nyo yung design. So ayun ang ginawa natin nung na-level na natin, and then yun, inuna natin yung parang kasing magkakabit tayo dito ng tiles. So inuna natin yung, hinahanap natin yung gitna, and then doon tayo nag-start na doon na natin umpisan po yung paglagay ng plastic molder ng concrete paving natin, at unti-unti na natin pinil-in ng semento. So siya nga pala, sa mga ganitong klaseng concrete paving na project, yung mixture dito ng ginamit kasi natin is yung fine sand at saka yung isang bag na semento. So 3 sako ng
fine sand at saka isang sakong semento. Yun ang mixture natin ng concrete para hindi po madali matipak. Although sa design dito po, meron talagang natitipak na ilang piraso lang. So iilan, pero at least pag na in place na siya, maapakan man o anong bagay na ilagay mo at tumigas na yung concrete paving na to, is hindi po siya basta-basta na mabibiyak. So inuna natin, ayan, kung makikita niyo, naunti-unti na natin siya nalatag. So natapos namin ito na may kasama ako, inuna ko talaga muna yung sa gitna. Okay, so natapos namin in 3 days. So actually 4 days, kasi yung first day 1 natin is nag-clearing muna tayo, and day 2 is yun, nag-umpisa na tayo ng yung pagsukat at sa pag-level, no? And doon sa day 2 din, doon na rin tayo nag-start na pag-fill in ng mga semento sa molder natin. Hanggang ilan lang piraso na gawa natin. And then nung naka-adjust na kami, inuna namin talaga dito sa gitna. That day 3 is yun, nagtulungan na kami na yung isa kasi yun yung in charge sa pagdala sa amin ng mixture ng semento, at saka kaming dalawa nagtulungan para doon sa paglagay ng semento doon sa molder hanggang sa makumpleto. And day 4, tulong ulit tayo kasi hindi talaga kinaya, kasi napakaano talaga niya, napakatrabahuso. So time consuming pati, kasi hindi madali-dali po na lagyan lang ng semento tapos tanggalin. Talagang idididikdik mo siya para siksik yung semento doon mismo sa molder, para walang hangin, para hindi siya madali matipak. So talagang solid ang ating ginawa. Sa second process, yun nga, nagawa na natin yung pag-semento dito. Day 4 na po is ako na po mag-isa na lang. So sa day 4, ako na lang mag-isa, na inasikaso ko na yung gilid, at saka inuna natin muna yung yung area na yan na in-landscape, kasi kailangan mo talaga muna i-landscape bago at i-set up yung mga sa gilid dito, yung mga garden, bago mo ipagpatuloy yung pagkabit ng concrete paving. So makikita mo na yung space for the garden, kung anong gustong design mo naman bawat gilid. So yun ang nangyari, na hanggang na-finish natin siya in 12 to 14 days ko po siya natapos, dahil masyadong matrabahuso din po yung garden din sa gilid. Yan, ako na lang din mag-isa. So parang ginawa ko lang siyang libangan sa finishing stage na, sa patapos na po. Ano yung benepisyo sa dati? Yung dati is nilalakaran lang to, dinadaanan lang tong area na to. This time is more functional na sa. So talaga marami tayong magagamit sa lugar na to. Pwedeng tambayan, pwede ka rin ditong kumain. Siyempre ngayon summer pa naman, mainit sa loob ng bahay. So mas maganda dito sa stay para nakaka-relax, malamig yung hangin pag hapon at saka gabi. So dito magtambay. Na-excite na rin yung daddy ko. Yun, nilagay dito yung mga upuan na kahoy niya. Yun. Lalo pang buwas gumanda, at marami ka talaga magagawa sa lugar na to. Pwede ka. Andito tayo sa isa sa mga importanteng part ng video na to. So magkano ba ginastos natin sa ganitong proyekto? So kung talagang sayo lang, no? So mas nakakasave tayo pag ganitong tayo mismo or DIY na konsepto ng ating project. So which is tayo talaga, do it yourself, tayo talagang gumagawa. Nagkumukuha lang tayo ng mga assistants or labor na para tulungan tayo ng mga ilang araw lang. So ito po ang ginastos natin dito. So una is yung fine sand. So nangangailangan tayo ng 50 bags ng fine sand sa tig 35 pesos per bag. Gastos natin is 1,750 pesos. And then sa semento naman is umabot tayo ng bumili tayo ng 5, pero hanggang dun sa proseso na ginagawa natin, kinulang tayo. So dumagdag tayo ng 6. So lahat-lahat is 11 bags po ng Apo cement ang ginamit natin. Sa tig 245 per bag yung cost. So umabot siya ng 2,695 pesos. Doon naman sa labor, so 2 tao yung hinire natin.
Nagpapasalamat tayo dito kay Ray at saka kay Amay, no, na naging part sa project na to. Akala ko makuha namin ng 2 araw. Napaka-imposible pala. So umabot talaga siya ng 4 na araw. So sa tig 400 sa kanila. So umabot tayo ng 3,200 pesos sa labor cost. And then syempre, yung isa talagang concept dito is bumili tayo ng tanim, na which is ang concept talaga ng outdoor space natin sana is Zen Garden. So kaya kung ma-observe ninyo, marami ditong mga pebbles, so maliliit na bato na nilagay natin bilang accent sa project na to. So bumili po tayo ng 15 pieces na Thai bamboo, which is meron siya yung project natin is meron siyang Japanese twist kumbaga. So ito yung Thai bamboo sa gilid ng fence na makikita ninyo, bago pa lang po yan. So aabot yan ng, bago pa yan natin makita yung beauty, is aabot yan ng mga 10 months to 1 year bago siya talagang yumabong. So 15 pieces na Thai bamboo, sa umabot tayo dyan ng 3,200 pesos yung ginastos natin sa Thai bamboo ilang. Ayan po ang ating ginastos. Yung maganda rito is yung ibang materyales dito mga lods is andito na talaga. Kaya talagang nakaka-save tayo ng expenses or gastos sa paggawa ng project na to. Yung maganda rito, yung mga tanim is andito na talaga sa bahay namin kaagad. Yung benefits dito, ano yung benefits? Of course, nagbibigay sa'yo ng magandang ambience, nakaka-relax sa araw-araw nating trabaho or busy tayo. So meron na tayong, hindi na tayo lalabas ng bahay para mag-relax. Andito na mismo, pwede ka dito magkape, magbasa ng libro, or manonood ng YouTube, or mag-Facebook man, di ba? So meron kang outdoor space na pwede mong magiging libangan o tambayan, or so yun, magkapag-relax ka man lang. Yung pangalawa is of course yung mind natin at yung skill or idea is maraming pumapasok, maraming bago na ma-develop tayo bilang yun nga, horticulture, shall I say, horticulture talaga yarn. Horticulture or landscaper. So nade-develop yung skill mo dito. Hindi naman kailangan po talaga tong punta ka ng school para yun, mag-enroll. It's just study lang po talaga. So kung mahilig ka sa ganito, aralin mo lang. Daming ngayong mga materyales pwede mo ngayon, dahil sa panahon ito is yun, yung internet talaga, lahat ng information is madali lang natin makukuha. So kung interesado ka, yun, manood ka ng ganitong content, so i-subscribe mo na po itong channel natin, kasi kung mahilig ka nito, marami pa tayong i-share ng ganitong content sa tamang channel ka po. Kung marami kang natutunan at pwede mo ring gayahin or kunan mo lang ng mga idea at mga ginawa natin. Gustuhan ko rin po mag-share sa inyo ng mga ganito. At least yung bahay ninyo pwede niyo ring ayusin. So gusto ko lang po mag-shout out kay Jan Sahise, ayan, sa Nabas. Kay Moto Dave, maraming salamat sa doon nag-comment sa Facebook page natin. At sa mga sumusuporta dyan, at kung umabot ka dito sa dulo, marami pong salamat sa iyo sa oras na binigay mo. At so huwag mong kaligtaan na i-like at i-share yung video na to, at mag-subscribe ka na rin po dyan sa baba sa ating YouTube channel, at yung hit mo na rin yung notification bell beside para po i-notify po kayo ni YouTube sa bawat upload nating videos. So maraming salamat, ride safe always, and God bless you more po. See you on my next content. Babush!